Matthew sa chapter 5, beginning from verse 1. Hallelujah. Para po sa ating pinakamamahal na tatay sa langit. Ang kanya pong personalidad ay ating pong ibahagi ngayon sa hapong ito. Matthew chapter 5, verse 1. Ang sabi po, mga kapatid, and seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for therein is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Yes. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Yes. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Yes. Hallelujah. Maraming salamat, mahal naming Panginoon. Thank you so much, O God. Hallelujah. Sa lahat ng iyong kabutihan sa hapong ito. Sa pagpupuri, sa mga biyaya at mga pagpapala, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na aming patuloy nararamdaman. Sa tuwing kami umaawit, Panginoon. Hallelujah. Habang kami nagpapasimula umaawit, kumikilos ang iyong banal na Espiritu. Yes, Lord. Maraming salamat. Patuloy mong pinapawi ang aming mga kabigatan. Yes. Ang aming mga problema ang kinakaharap. Patuloy mong pinapawi at binibigyan mo ng solusyon. Truly, Lord, you are the magnificent God. We adore you, we praise you, and we honor you. Maraming salamat. In your mighty and holy name, in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Mga kaubulong po tayo, mga kapatid. Ang tema po is God's personalities. Ito po yung personalidad ng Panginoon. Ito po yung kanyang pagkatao. Bakit ko sinabing pagkatao? Kasi naging tao siya. It was 2,000 years ago, mga kapatid. Mula nung ipinanganak siya sa Bethlehem, hanggang mag-edad siya ng 33 years old, naging tao po siya nung panahon na yun. Kaya, masabi ko, ito yung personalidad ng Panginoon. Ito yung katangian. Ito yung pagkatao niya, mga kapatid. Pagmasdan muna natin yung kanyang pagiging tao. Na gusto niyang ibahagi sa atin. Gusto niya ipamuhay natin ito, mga kapatid. Para malubos talaga at magaya natin siya bilang isang tao. Kasi hindi natin siya kayang gayahin bilang isang Diyos. Yeah. Wala tayong kakayanan. Wala tayong kapangyarihan. Kaya nga, nagkatawang tao siya para magaya ng tao. Yes. Para masunod ng tao. Ibig sabihin, siya muna ang naging ehemplo o example, great example para sa mga tao upang gayahin ito, mga kapatid. Hallelujah. Yung kanyang personalidad. Yung Matthew chapter 5 verse 1 to 12, yun yung kanyang personalidad. Nasa kanya yun, mga kapatid. Pagka maghanap ka ng isang taong maamo ang mukha, nasa Panginoon. Pag naghanap ka ng isang mababang kalooban, nasa Panginoon. Pag maghanap ka ng isang tao, mga kapatid ko, na lubos sa pagpapakumbaba, nasa Panginoon. Yes, amen. Na gusto niyang isalin ito sa bawat isa po sa atin bilang mananampalataya sa panahong ito. Hallelujah. Ilan-ilan lang siguro ang pwedeng sumunod at makakasunod nito. Maliban lang siguro, mga kapatid, kung talagang ipinapamuhay mo ito at kung talagang susundin mo ang mga salitang ito ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga, ang pagsunod ay siyang mahalaga kaysa sa mga hain ng handog. Yes. Everybody say amen. Amen. Napaka-importante ng pagsunod, mga kapatid. Kasi ang gusto ng Panginoon, magiging mag-please natin ang Diyos. Yes. Kaya importante sa buhay natin ito, kung bakit tayo nagsisimba, kung bakit tayo kumakanta, kung bakit tayo sumasayaw,
Hallelujah. Hindi para ipakita sa kapwa natin. Yes. Kundi para ma-please at may pakita natin sa ating Yes. Panginoon. Yan yung importante, mga kapatid. Sa Diyos natin lahat, ibinibigay ang papuri. Sa Diyos natin lahat, mga kapatid ko. Alam mo yung ating naabot ngayon at natutunan ngayon dahil yan sa Panginoon. Amen. Dahil yan sa kabutihan at mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. So, pag-usapan natin yung kanyang personalidad. Yes. Noong panahon na yun, mga kapatid, nakasama ng Panginoon, ang mga disipulo, ibinahagi niya ang isang listahan. Ang listahan na kung saan, mga kapatid, ito yung isang listahan na mayroon talagang quality. Na kapag kayo pinapamuhay, ma-admire ka, magkaroon ka ng desire sa buhay mo, kapag ka naipapamuhay mo ito, yung listahan ng Panginoon sa mga disipulo. Hallelujah. Na kung saan kapag ka natanggap natin ito ng buong puso, ito ay magiging reward sa atin at magiging blessing sa bawat isa po sa atin bilang mga anak ng Diyos. Masarap makatanggap ng reward. Yes. Masarap makatanggap ng blessing. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya dito, lahat ng ito, mga kapatid, na gustong matanggap natin, mga kapatid ko, sa ating buhay para magkaroon tayo, mga kapatid, sa ating sarili, hallelujah, sa buhay natin, na maging karapat-dapat sa Kanya. Yun naman ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, para maging karapat-dapat sa Kanya. Tayo ba'y naglilingkod para mapaluguran natin ng tao? Tayo ba'y naglilingkod para mapaluguran natin, mga kapatid ko, ang kapitbahay natin? Nakikita nila sa ating buhay, mga kapatid. Pero hindi tayo nag-initiate para sila mapaluguran. Bagos, nakikita na lang nila iyon sa ating outside character, mga kapatid, na pinapabuhay. Everybody say amen? Amen. Kaya nga, napakahalaga, hallelujah, ang listahang ito. O, lista niyo na. Number 1. Basa. Sa Matthew chapter 5 verse 3, anong sinabi, mga kapatid? Hallelujah. Sa unang personalidad ng ating Panginoon, mga kapatid ko, ito po yung sinabi niya. Hallelujah. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Hindi ito yung sinasabing poor, mga kapatid ko, o naghirap na ang iyong espiritu. Hindi ha? Kasi mapalad daw ang mayroong mahirap o kahirapang espiritu kung talagang lilinawin natin mabuti. Ang sinabi dito, mga kapatid ko, hallelujah, mapalad daw, blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ng ating Panginoon, mapapalad ang merong mababa ba? Mababa ba yung poor? Hallelujah. Ibig sabihin, mapapala daw yung mga taong walang kakayanan sa kanilang sarili. Yes. Ibig sabihin dito, mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin para ma-apply natin sa ating buhay, lagi nating ipapamuhay sa ating sarili, mga kapatid, na tayong lahat, hindi natin kaya, mga kapatid ko, hallelujah, ang ating sarili kung wala ang Panginoon. Amen. Ha? Kung wala siya, hindi natin pwedeng baguhin ang ating sarili. Kung wala siya, marami kasing tao nagsasabi, hindi, kaya kong baguhin ang sarili ko in my own. Kaya nga, every January, I have my New Year's resolution. Hindi mo raw. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, ang puso daw natin is empty. Hallelujah. Kapag ka ang puso mo ganyan daw, wala kang magagawa, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Doon nag-intervene ang Panginoon. Doon kumikilos ang Yes. Panginoon. Amen. Doon namumuhay ang Panginoon. Kaya nga, mapalad daw ang mayroong mababang puso or mababang espiritu sapagkat sila ay magkakaroon ng buhay or kaharian or makakarating siya, magkaroon siya ng kaharian ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, mga kapatid, kung bakit niya sinulat ang salita ng Panginoon, gusto kasi niya ang kanyang mga anak ay mag-rely sa kanyang mga Yes. biyaya. Amen. May grace kasi ang Panginoon. May biyaya kasi ang Panginoon, mga kapatid. Hindi ka pwede maging righteous in your own. Hindi ka pwede maging matuwid sa iyong sarili, mga kapatid ko. At hindi mo na kailangan ng Diyos. Hallelujah. Hindi ko na kailangan sumamba. Hindi ko na kailangan maglingkod sa Panginoon. Kaya ko ang sarili ko. Yun yung ayaw ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, mapalad ang merong kababaang puso sapagkat sila ay magkakaroon ng buhay or kaharian, mga kapatid ko, sa kanilang buhay. Everybody say amen. Ibig sabihin, empty tayo sa ating sarili. Wala tayong magagawa sa ating sarili. Alam mo ang gagawin natin kung hindi
pahintulutan ng Diyos, wala tayong magagawa. Yes. Yun ang mayroong mababang puso kasi magre-rely ka na sa mayroong makakagawa. Yes. Pag may problema ka, huwag kang mag-rely sa tao. Sa Diyos ka mag-rely dahil wala kang magagawa, Amen. kundi ang Diyos ang meron lamang makakagawa sa buhay mo. Amen? Amen. Yun yung una, mga kapatid ko. Hallelujah, na personalidad ng Panginoon. Bakit ko sinabi, mga kapatid? Ang Panginoon talaga, mga kapatid ko, napakababa ng kanyang kalooban. Yes. Ha? Yung pagmamahal niya sa tao, mga kapatid, ganun na lang. Kaya nga, biruin mo, kahit na nag-iisa yung kanyang anak, mga kapatid ko, hallelujah, hindi niya hinayaan, mga kapatid ko, na, o hinayaan niya, mga kapatid, na may offer yun. Bakit? Para sa atin. So, number one, mga kapatid ko, ang mayroong kababaang puso ang ating mahal na Panginoon. Dahil inalay niya ang kanyang buhay, maligtas lang tayo. Yes. Amen. Napakadakila ng Panginoon. Amen po ba? Dakila ba ang Panginoon sa ating mga Amen. buhay? Hallelujah. Kaya kung wala siya, wala raw tayong magagawa sa ating mga buhay. Yan yung personalidad ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, nagre-rely tayo. Hallelujah. Wala tayong kakayanan sa ating mga buhay. Mayroon tayong mga kahirapan. May mga problema tayo. Pero ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang kayamanan, nagpakahirap siya para yumaman tayo. Yes. At tingnan niyo ang sinabi. Revelation chapter 3 verse 17. Hallelujah. Wala tayong magagawa, mga kapatid eh. Si Lord ang lahat na nakakaalam, mga kapatid. Ito yung mga sinasabi ng tao. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Tingnan nyo. Sinabi mo, hallelujah, ako'y mayaman, ako'y mayroon, hallelujah, pero wala pala ako sa harapan ng Diyos. Yes. Kaya nga sa buhay natin ito, mga kapatid, walang pwedeng may pagmamalaki. Ano mo ang nakamit natin, ano mo ang pagpapala natin, mga kapatid ko, wala pa rin yung sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, hubad ka naman eh. Hallelujah. Wala ka naman eh, di ba? Wala ka. O wala ang Panginoon, miserable ang buhay mo, bulag ka, hubad ka pa. Yun ang pagtingin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Noon sa mga tao na inaakala, mga kapatid ko, mataas sila, nagmamalaki, mga kapatid. Yes. Pero sa harapan ng Diyos, wala pala yun. Kaya nga, mas mainam na magpapakumbaba, mas mainam na ibaba mo ang sarili mo, mas mainam, mga kapatid ko, hallelujah, kahit mayroon ka, nagpapakababa ka, upang sa iyong pagpapakababa, itinataas ka ng ating Panginoon. At sa bawat pagtaas sa iyo ang kaharian ng ating Panginoon. Amen! Yun yung buhay ng church. Yes. Yun yung gusto mong makilala na church. Yes. Yun yung gusto mong makita na church. Yes. Amen! Walang puwang ang nagmamalaki sa loob ng kaharian ng Panginoon. Yes. Amen. Everybody say amen. Dahil ang personalidad ng Panginoon napakababa. Dahil kung hindi siya nagpakababa, hindi niya tayo maabot. Yes. Totoo yan. Bakit? Diyos siya eh. Ha? Hindi pwede tayo sabihin na, ikaw makasalanan ka, hindi ka na malangit, ikaw, ginadjudge ang tao, mga kapatid, meron ganun eh. Kasi ganito ka. No! Walang pwede humusga, mga kapatid. Kasi nga, ang Diyos nagpakababa para maabot lahat ng mga unrighteous people, para maabot tayo, mga kapatid. Kung hindi siya bumaba, naku, wala tayong kaligtasan. Lahat tayo pupunta sa, sabi ng Bisaya, karagat-dagatang apoy. Yun yung salita ng Bisaya. Kasi halos lahat dito Bisaya. Ha? Pero sa Tagalog, dagat-dagatang apoy. Sa Bisaya, karagat-dagatang apoy. Ewan ko ba bakit pa dagat-dagagan pa kasi. Diba? Amen! Hallelujah! Palampakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Pero napakabuti ng Panginoon eh. Ha? Kasi hindi niya tinignan kung ano yung kamalian natin. Hindi niya tinignan, mga kapatid. Kaya nga gusto niya, empty ka. Wala ka nang magagawa eh. Wala ka nang kakayanan sa buhay mo. Sa tuwing magkakamali ka, Lord, I'm so sorry. Sa tuwing meron kang problema, Lord, I'm so sorry. Sa tuwing wala ka nang magagawa, Lord, patawad, Panginoon. Yun yung hinahanap ng Panginoon. Amen? Napanood ko yung pumatay ng siyang katao sa church, sa loob ng church. Napanood nyo ba yun? Napanood ko yung kahapon, mga kapatid. Ang sabi nung mga tao, nilahuli na siya, di ba? Nabalitaan niyo ba yun? Hindi nyo alam? Kasi ako na lang magkwento. Ha? Siyam, mga kapatid, binata pa yung pumatay. Siguro mga nasa 20 lang ata. Hindi ako nagkakamali, ha? Sumali pa siya sa Bible study.
Ilang oras pa siyang sumali. Pagkatapos ang Bible study, siguro mga kapatid ko, kung ano ba yun, merindahan pa, pinagbabaril niya mga kapatid ko.